So kunin natin mga backyard para makita natin ang kagandahan ng mga na-produce niyang sisiw sa akin. Go day mga ka-backyard. For today's video, samahan nyo ako mga ka-backyard. I-update ko sa inyo ang aking mga alagang parakit budgerigar dahil mag-harvest na ako ngayon sa kanila. And then, ipakita ko din sa inyo ang aking buff USL hen dahil meron na po siyang mga sisiw at ang gaganda mga ka-backyard. So, wag na nating patagalin mga ka-backyard. Start na tayo. So, bago tayo pumunta doon sa aking ibunan mga ka-backyard, update ko muna sa inyo ang aking bantam na hen dahil malaki na po ang kanyang 6 na sisiw. Ang parents po nito na cock is yung Silver Sea Bright ko na cock. So ayan na po yung mga sisiw niya mga backyard, ang cute. So nandito pala sila nakalagay sa aking second floor na cage. So dito po. At saka dito naman sa kabila, nandito yung silver Binchin ko na hen. Meron po siyang 10 itlog mga ka-backyard na pinupustiran dito. Po yung mga itlog niya mga ka-backyard. So 10 po itong itlog niya. So wag na lang nating tanggalin yung hen para hindi siya maistorbo sa paglilimlim. Grabe talaga mga ka-backyard, ang init ng panahon dito sa aking area. Kahit mainit ang panahon mga ka-backyard, thankful pa din ako dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga sisiw sa aking mga alagang fancy chicken na inalagaan dito sa aking munting backyard. So ngayon, samahan nyo ako, pupuntahan ko naman yung kulungan ng aking Friesel hen at saka yung Silver Sea Bright ko na bantam. Dahil kukunin ko yung itlog nila at yun yung ipalit ko sa aking buff na USL dahil mayroon na nga siyang sisiw. Kaya ang itlog sa aking parisan na Silver Sea Bright bantam at saka Friesel is yun yung papupustiran ko sa kanya. So samahan nyo ako mga backyard. Tingnan natin kung ilan na ba ang na-produce nilang itlog sa kanilang paitlogan. So ito pala yung dadalhin ko mga backyard para dito ko ilagay ang itlog. Tsaka nandito sila. Ito yung parisan ko mga ka-backyard na pinaproject ko dahil ang plan ko dito is makapagpalabas ako ng Friesel na Silver Sea Bright at saka kagaya din yung palong sa kanyang parents na rooster. So ito po yung itlog nila mga ka-backyard. So ito 4, 6, 8, 10, 12. So mayroon po silang 13 na itlog. So kukunin ko ang 13 eggs nila ngayon at ito yung papupustiran ko sa aking buff na USL hen. So ito na po yung lahat ng itlog nila mga ka-backyard. Yan. Actually ang hen na to is marami talaga siyang itlog na maibigay sa akin. Dahil noong una niyang pag-itlog sa aking area is nakabigay siya sa akin ng 20 pieces of eggs. So ngayon mayroon siyang 13 eggs na ibigay sa akin.
So kunin na natin mga ka-backyard para makita natin ang kagandahan ng mga na-produce niyang sisiw sa akin. So yan po sila mga ka-backyard. So, kukunin natin tong mga walang laman na itlog. Kasi makakadisturbo lang to sa second clutch ng aking buff na hen. Ito mga ka-backyard, tingnan nyo, malapit na ding lumabas ang sisiw. Baka mamaya o di kaya bukas, kalabas na to. So mayroon pa pala siyang 4 na itlog na hindi niya na tapos pag-hatch. So ang gagawin ko dito, lalagyan ko na siya ng 13 eggs para ma-hatch niya. So ganito po kaganda mga ka-backyard ang na-hatch ko na mga sisiw ngayon. So mix po ito, mayroon pong Polish and then mayroon din mga US Selkie. So kunin ko muna itong mga itlog para mapustira ng maayos sa aking hen. So ito na po yung mga sisiw na na-produce ng aking buff US Selkie hen mga ka-backyard. So 2, 4, 6, 8. So mayroon po tayong 9 na mga chicks. So ito naman US Selkie po ito. Ito US Selkie. US Selkie naked neck. Ayan, ganda po niya mga ka-backyard, para siyang cobra. At saka ito namang isa US Selkie din ito. Ayan. So combination po siya ng white and then yung brown na color. Tsaka ito namang isa siyang Polish na chick, so color white po siya. Ayan. So kitang kita natin kahit bata pa ang ganda ng crest ng sisiw na to. Ayan. Tsaka itong isa din Polish din siya, color white. So on the rest, mga US Selkie na po sila. Ayan. Mga US Selkie chicks. Ang gaganda po nila. Tsaka itong isang to, isa din siyang naked neck US Selkie black. So isa po siyang black na US Selkie. So ang ganda nito mga ka-backyard. So pag makita na natin ang potential niya, baka gagawin ko itong future breeder ko dito sa aking munting backyard, dahil nga wala pa akong black na US Selkie. Ang mayroon lang ako dito is yung blue US Selkie hen ko na pinapartneran ko ngayon sa aking naked neck white showboy US Selkie.
So, dahil ako yung mag-aalaga sa kanilang mga ka-backyard, ipasok ko muna sila sa loob ng aking bahay at saka doon ko sila ilagay sa karton. At saka mayroon din ako doong mga medyo malalaki na mga chicks na pwede nilang maging kasama. Ngunit, isiparit ko ang karton nila dahil ang mga sisiw na to is hindi pa sila masyadong malakas. So, ngayon mga ka-backyard, ipasok ko na sila sa loob ng aking bahay para malagay ko na sila sa karton at para papakain ko na din. Dahil yung unang sisiw ng aking silver Bichon hen is nasa 3 days old pa lang yon, so sasama ko sila doon dahil hindi masyadong kalayuan ang kanilang sisiw ko mga ka-backyard, pagka-hatch. So ito namang sisiw na to mga ka-backyard, ito yung unang na-hatch ng aking silver Bichon hen. So mayroon po ditong US Elkie, mayroon din ditong Polish, at saka mayroon din ditong naked neck showboy na mga chicks. So, dito naman sa kabila, ito yung sinasabi ko sa inyo na 3 days old pa lang po sila na last na hatch ng aking silver Bichon na hen. So, ngayon, ang na-hatch ng aking buff na hen is dito ko sila ilalagay. Kasi hindi naman layo ang kanilang mga edad. Kaya dito ko isasama yung 9 chicks ko na na-produce ngayon. So, start na tayo mga ka-backyard. Ilagay ko na sila sa loob para ma-welcome sila sa mga bagong kasama nilang sisiw. So, ang cute po nila mga ka-backyard. Ganito kaganda mga backyard pag once may alaga tayong manok sa bahay. Tapos, pag nakahatch na sila ng mga sisiw. So, ang cute tingnan. At ang gaan sa pakiramdam dahil yung hirap mo na pag-aalaga mo sa yung alagang manok is naka-produce ka na ng mga painakay nila. So ngayon mga ka-backyard, nandito na sila sa loob ng karton. So dito ko muna sila temporaryong ilagay while hindi pa masyadong malakas ang kanilang katawan. So ayan, nag-start na po silang kumain mga ka-backyard sa nilagay kong pagkain sa aking mga sisiw na nauna sa kanila. So dito naman sa kabila mga ka-backyard, medyo malaki na sila. Kaya nilagyan ko ng upa ng palay ang kanilang apakan para hindi masyadong mabaho ang kanilang ipot na nasa karton. So ngayon mga ka-backyard, samahan nyo ako dahil pupunta ako doon sa aking ibunan. Dahil may nakikita na ako na good for harvest at saka mayroon na ding mga itlog ang kanilang parents. Kaya maganda na sila para iwalay. So, nandito na pala ako sa aking DIY cage mga ka-backyard na nilagyan sa aking pair na Parakeet Budgerigar. So, dahil malakas nang kumain ang kanyang mga painakay, malakas na ang katawan, kumpleto ng pakpak, at saka mayroon na ding eggs ang kanilang parent, kaya need na talaga na iwalay. Baka kasi pag natagalan ito pagwalay, patayin yung mga painakay niya. Dahil nga, pag once ang hen is nag-start ng mangitlog, kapag na-istorbo yan sa loob ng cage na kanyang tinitirahan, may posibilidad na patayin niya ang kanyang mga painakay dahil pag once nag-start na mag-itlog ang hen na parakeet is naging territorial na yan. Kaya para may iwasan natin, huwag nating patagalin ang pagwalay sa kanyang mga painakay. So ang gaganda po ng mga kulay nila mga ka-backyard dahil meron po tayong mga pied yellow, pied white, mayroon din tayong ash gray na iha-harvest ngayon. So nauna pala yung pied white ko na Parakeet Budgerigar. So next ko din itong pied yellow mga ka-backyard. Actually mababait itong mga painakay na to. Hindi sila masyadong maila po, hindi sila masyadong nangangagat dahil nga nung bata pa sila palagi ko silang hinahawak-hawakan dahil pag once nagpapakain ako sa aking mga alagang ibon is pinicheck ko talaga kung maganda ba ang pagpapakain ng kanilang parents, busog ba sila. Kasi kailangan natin yan mga ka-backyard pag once may ibon tayo. Lalong-lalo na pag marami ang mga painakay sa loob ng nest box. So dapat talaga na i-check natin yan always. Dahil mayroong parents na hindi masubuan ang lahat ng mga painakay na kanyang nahatch. So para maagapan natin ang ganung pangyayari, para mabuhay ang lahat ng kanyang mga painakay. So kung mayroon tayong mga good foster parents, so, pwede natin yung kunin ang hindi niya napakain para malagay natin doon at least mabuhay naman para hindi sayang ang ating pag-aantay sa ating mga alagang ibon na nakahatch na ng mga sisiw. So, ngayon mga ka-backyard, may ilap itong pied white mga ka-backyard. Oh.
lumilipad-lipad talaga siya. Hindi siya magpahuli. Huli ka ngayon. Yan. Ganito po kaganda mga kabakyard ang pied white ko na painakay. So dahil hindi na lumalabas ang hen mga kabakyard sa kanyang nest box, so i-check natin ngayon. So ayan, may 3 itlog na pala ang hen mga kabakyard. Kaya maganda na talaga na i-harvest natin ang kanyang 6 na mga painakay para hindi siya maistorbo sa paglilimlim ng kanyang mga itlog. So ganito po kaganda mga kabakyard ang unang harvest ko sa aking DIY page na gamit ko yung electric pan ko na sira. So pumasok muna tayo dito sa susunod kong breeder mga kabakyard dahil nga mayroon pa akong i-harvest dito para makita din ninyo kung ano ba yung mga kulay sa pangalawang i-harvest ko na parisan. So itabi ko muna tong essential vitamins para dito ko ilagay ang aking carrier. So gaano nga ba kahalaga ang carrier mga kabakyard pag once nag-harvest tayo ng mga painakay sa ating ibon? So importante po ang carrier mga kabakyard dahil nga easy lang siyang dalhin. At saka doon natin ilalagay ang ating mga na-harvest na mga painakay bago tayo pumunta sa ating flying cage. So sa ganung estado may iwasan natin ang lipad ng ating ibon dahil nga mayroon tayong small cage na pwedeng paglagyan sa kanila. So ayan, mayroon na pong 4 na itlog mga kabakyard ang aking parisan na 5 kilo at saka cobalt ko na male. At saka mayroon silang 2 painakay ngayon mga kabakyard. So 6 tong mga painakay nila kaso lang nadali din ng daga mga kabakyard. Pero okay lang, at least mayroon naman akong 2 na harvest ngayon. So bawi na lang next time. Baka nanghingi ng balato ang daga mga kabakyard. Kaya ayun, kinain nila yung 4 kaya 2 na lang yung nakuha ko ngayon. Pero okay lang, at least mayroon naman tayong na-harvest kahit papaano, hindi naman tayo inubusan ng daga. So ayan, nahuli din kita. So ito na pala yung last ko na painakay mga kabakyard sa aking cobalt blue na male. So isa po siyang 5 kilo. So dito naman sa kabila, ito yung update ko sa aking mga Frillback Hagoromo na ang parents po is yung back-to-back rainbow material parakeet ko na naglabas sila ng ganito kagandang mga painakay. So ngayon, malaki na po sila at tumitikim-tikim na sila ng patuka. So baka by next day, just nakita ko na pwede na silang i-harvest ko na yon. So dito naman sa kabila, ito yung good foster parents ko na male na binuhay niya ang 6 na mga painakay na inilagay ko sa kanya. So ngayon mga kabakyard, ito yung panghuli ko na i-harvest, isang double crest Frillback Hagoromo. So ready na po siya for harvest dahil malakas na tong kumain ng seeds, kumplito na ang kanyang pakpak, at saka ang kanyang parents is malapit na din siguro yung mag-itlog dahil nga nakikita ko na palagi na silang nagbe-breed sa kanyang partner. Kaya iwalay ko na to sa kanyang parents para makabreed ng maayos ang kanyang parents sa loob ng cage nila. At saka ang ganda ng ibon na ito mga kabakyard dahil nga ito siyang Frillback Hagoromo na parakeet. So ngayon ilalagay ko na siya sa aking nursery cage para doon siya makalipad ng maayos at saka masama na niya itong mga bagong harvest ko. So ayan, nag-start na pala ako, inilagay ko na pala ang mga ibon ko na na-harvest sa aking nursery. So ayan mga kabakyard, tapos ko na nalagay sa loob ng cage ang aking mga na-harvest na ibon. So ang ganda po ng Frillback Hagoromo ko mga kabakyard. So tingnan nyo ang astig talaga niya. Ang tindig niya, grabe ang astig. So dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Stay safe and healthy at mag-ingat po tayo.